Hello po mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito na naman po ako para mag-share sa inyo ng salita ng ating Diyos. Kagaya ng dati nating ginagawa, bago tayo mag-umpisa ay mananalangin muna tayo mga kapatid. Hihingi muna tayo ng tulong, gabay sa ating pagbabasa at pag-aaral ng salita ng ating Diyos. Magsiyoko tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat na naman ngayong umagang ito, Father God, sa paggising mo na naman sa amin ng maayos at malakas ang katawan. At salamat sa pagbigay mo na naman ng pagkakataon sa amin lahat, Lord, upang makapagbasa, makarinig, makapag-aral ng iyong mga makapangyarihan salita, O Diyos. Salamat sa pagkakaloob mo nito, O God. Lord, inaangkin na namin ang katagumpayan ng aming gawain ito at nawa buksan mo po ang aming mga puso't isipan upang aming maintindihan ng lubusan at maitatak namin sa kailaliman ng aming mga puso ang iyong mga salita, O Diyos. Salamat Lord, salamat Jesus, salamat Holy Spirit. Gabayan mo po ako, turuan, upang puro salita mo lamang ang lumabas sa aking bibig. Salamat Father God, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa tanging pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Tayong lahat ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid. Dun po at dyan po sa aking channel, sa mga bago sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. Paki-like niyo rin po ang aking mga videos at paki-click na rin ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong i-upload po mga kapatid. Salamat po. Salamat. Kahapon sinare ko sa inyo ang chapter 40 na may pamagat na ipinaliwanag ni Jose ang mga panaginip tungkol dun sa tagapamahala ng inumin at doon sa panadero. Dito naman sa chapter 41, mga kapatid, may pamagat din ito nga ipinaliwanag ni Jose ang mga panaginip ng paraon. Paraon naman ang pinaliwanag niya ang panaginip at ang pangalawa ginawang tagapamahala sa Ehipto si Jose, mga kapatid. Kung inyo matatandaan kahapon, yun nga pinaliwanag ni panaginip ng dalawa. Di ba siya nga ay nakakulong at sinabihan niya itong tagapamahala ng inumin na wag niyang kakalimutan si Jose pag siya ay nakalaya na. Pero sabi dito hindi siya naalala. So sabi dito sa chapter 41 na verse 1 mga kapatid, pagkaraan ng 2 taon, ang paraon na naman ang nanaginip. Pagkaraan na to ng 2 taon. Napaginipan niyang siya yan nakatayo sa pampang ng ilog, Nilo. Walang ano-ano may 7 maganda't matatabang bakang umahon sa ilog at nanginain ng damo. Ayan ang panaginip ng paraon. Umahon din mula sa ilog na iyon ang 7 pangit at payat na baka. Lumapit ang mga ito at kinain ang 7 matatabang baka. At nagising ang paraon. Nakatulog siyang muli at nanaginip na naman may 7 uhay mga kapatid na tumubo sa isang puno ng trigo. Malalaki at matataba ang mga butil nito. Pagkatapos may sumibol na 7 uhay. Ang mga ito ay payat at tuyot ang mga butil dahil sa hampas ng hanging silangan. Kinain ng mga payat ang matatabang uhay mga kapatid. At muli nagising ang paraon. Noon niya nalaman siya ay palay nananaginip. Pagsapit ng umaga, nabagabag siya kaya pinatawag niyang lahat kinaumagahan kasi nabagabag ang paraon sa kanyang panaginip mga kapatid. Pinatawag niya ang lahat ng salamangkero at mga matatalinong tao sa buong Ehipto mga kapatid, mga salamangkero, mga matatalino, pinatawag ng paraon. Isinalaysay niya ang kanyang mga panaginip, ngunit isa may walang makapagpaliwanag ng kahulugan ng
mga ito. Kahit sino, kahit sinong salamangkero, wala makapagpaliwanag mga kapatid, no? Kahit sinong matatalino sa buong Ehipto, walang makapagpaliwanag ng kanyang panaginip, di ba? Kagaya ng sinabi ko kahapon sa salita ng ating Diyos, Diyos lamang ang makakapagpaliwanag, makakapagpaunawa ng ating mga panaginip. Sabi pa dito, lumapit sa paraon ng tagapangasiwa ng mga inumin at sinabi sa kanya, ako po'y may malaking pagkukulang na nagawa. Ito na yung sinabi niya, no, yung tungkol sa panaginip nitong tagapamahala, mga kapatid, ng inumin. Sabi dito, nang magalit po kayo sa amin at ng punong panadero at ipinabilanggo ninyo kami sa tahanan ng kapitan ng mga tanod, kami po parehong nanaginip. Isa pong binatang Hebreo na alipin ng kapitan ng mga tanod ang kasama namin doon. Siya po ang nagpaliwanag ng aming panaginip. Sinabi po niyang ako'y mababalik sa tungkulin at ang punong panadero'y bibitayin. Nangyari pong lahat ang kanyang sinabi. Ito na, nakapagsalita na ang tagapamahala ng inumin tungkol kay Jose, mga kapatid. Pinatawag agad ng paraon si Jose. Nang mailabas na sa bilangguan, siya ay nag-ahit, nagbihis at kaagad humarap sa hari. Sinabi ng paraon sa kanya, ako yan nanaginip, ngunit walang makapagsabi sa aking ng kahulugan niyon. Nabalitaan kong mahusay ka magpaliwanag ng mga panaginip. No? Sabi ng paraon kay Jose. Hindi po ako, sabi niya, sagot kagad ni Jose. Hindi po ako ang makapagpapaliwanag, kamahalan, sabi ni Jose. Ang Diyos po ang siyang magbibigay ng katugunan sa inyong katanungan. Hindi siya, kundi ang ating Diyos. Kasi ang ating Diyos ang nagbibigay ng lahat. Katalinuhan, di ba? Kalakasan at katagumpayan. Galing yan lahat sa ating Diyos. Kaya yan din ang sinabi ni Jose, hindi siya magpapaliwanag, kundi ang Diyos ang magpapaliwanag, ang magsasabi ng lahat ng kanyang katanungan. Sabi dito, ulitin ko lang, hindi po ako magpapaliwanag, kamahalan, sabi ni Jose, ang Diyos ang siyang magbibigay ng katugunan sa inyong katanungan. Sinabi ng paraon, ako raw ay nakatayo sa pampang ng ilog Nilo, may 7 maganda at matatabang bakang umahon sa ilog at nanginain. Sabi dito, walang ano-ano'y 7 mga payat na bakan ang dumating dun sa pinaliwanag niya ang kanyang panaginip. Nanginain, walang ano-ano'y 7 payat na baka. Pinakapangit na sa nakita ko sa buong Ehipto, yung nakita niyang payat na baka, pinakapangit na raw, sabi ng paraon. Ang umahon din sa ilog, kinain ng mga payat ang matatabang baka, ngunit parang walang ano-ano'y nangyari, sabi niya gano'n. Parang walang nangyari, basta kinain, sabi niya gano'n. Matapos kainin ang matataba, iyon pa rin ang ayon sa mga payat. Napakapangit pa rin at ako'y nagising, no? Kahit kumain na yun ng matataba, ganun pa rin, pangit pa rin, siya'y nagising, sabi niya. Muli akong nakatulog at nanaginip na naman may nakita akong 7 uhay sa isang puno ng trigo na hintik na hinog na butil. Sa puno ring ito may sumibol na 7 uhay, ngunit lanta, napakapayat na mga butil at tinuyo ng hangin, silangan. Kinain ng mga payat ng uhay ang matataba. Isinalaysay ko ito sa mga salamangkero, ngunit walang makapagpaliwanag sa akin. No? Pinaliwanag niya yung kanyang panaginip. Pinaliwanag niya ito kay Jose. Iisa po ang kahulugan ng 2 ninyong panaginip. Sabi ni Jose, pinapaalam sa iyo ng Diyos kung ano ang kanyang gagawin. Ang 7 matatabang baka po ay 7 taon, sabi niya. Iyon din po ang kahulugan ng 7 uhay na matataba, ang butil, sabi ni Jose. Ang sinasabi ninyong 7 payat na baka at ang
pitong uhay na payat, ang mga butil ay 7 taon na tagutom. Mga kapatid, 7 taon, yung mga payat, yung mga nanginain, no? Kinain yung mga matataba, di ba? Yun daw po ay ang kahulugan ay ang 7 taong taggutom, mga kapatid. Gaya ng sinabi ko sa inyo, iyan po ang gagawin ng Diyos. Ang kanyang panaginip, yan ang gagawin ng Diyos, mga kapatid, doon sa panaginip na nangyari doon sa Paraon, ano? Magkakaroon ng 7 taong kasaganahan sa buong Ehipto. Ang kasunod naman nito ay 7 taon na tagutom, at dahil sa kapinsalaang idinulot nito, malilimutan na sa Ehipto ang nagdaang panahon ng kasaganahan, no? 7 taon na sagana, pero pagkatapos nun, isang matinding tagutom. So makakalimutan na yung mga nangyaring nakaraang taon na kasaganahan, no, dahil sa tagutom na mangyayari, mga kapatid. Sabi dito, sabi sa verse 31, mga kapatid, mangyayari ito dahil sa katakot-takot na hirap na daranasin sa panahon ng tagutom. 2 ulit po ang inyong panaginip, mahal na Paraon, upang ipaalam sa inyo na itinakda na ng Diyos ang bagay na ito at malapit na niya itong isagawa. Yun po ang sabi ni Jose tungkol dun sa panaginip, matinding tagutom, 7 taon, no, na mangyayari. 2 ulit daw dahil mangyayari na ang yung nasa panaginip ng Paraon, mga kapatid. Itinakda ng Diyos ang bagay na ito at malapit na niya itong gawin, sabi ni Jose. Ang mabuti po ay pumili kayo ng taong matalino at may kakayahan upang siyang mamahala sa Ehipto. Maglagay kayo sa buong bansa ng mga tagalikom, no, ng 5 bahagi ng lahat ng aanihin sa loob ng 7 taon. Kasaganahan, no, kailangan mag-ipon na, sabi ni Jose. Sinabi niya sa Paraon, no, mag-ipon sa mga maaani kasi 7 taon na kasaganahan. Dapat mag-ipon, magtabi. Sabi pa dito, lahat ng inaning butil ng sa panahong iyon ay dapat ipunin, ikamalig sa mga lungsod at pabantayan mabuti. Bigyan ninyo ng kapangyarihan ng mga tagalikom upang maisagawa ang lahat ng ito. Ang matitipong pagkain ay ilalaan para sa 7 taon ng tagutom na tiyak na darating sa Ehipto. Sa gayon, hindi mamamatay sa gutom ang mga mamamayan sa buong bansa. Mga kapatid, 7 taon na tagutom. Una, masagana lahat, maayos ang lahat. Pero pagdating nito, malilimutan na ng tao yung 7 kasaganahan na yun dahil sa matinding tagutom na mangyayari sa bansang yun. Sabi dito sa verse 31, mga kapatid, ginawang tagapamahala sa Ehipto si Jose. Nagustuhan ng Paraon ng kanyang mga kagawad. Sabi dito, ulitin ko lang, nagustuhan ng Paraon at ng kanyang mga kagawad ang panukala ni Jose. Sinabi nila, bakit pa tayo hahanap ng iba samantalang nasa kanya ang Espiritu ng Diyos? Amen. Ba't pa tayo hahanap, no, sa paliwanag na yun ni Jose at saka sa panukala niya na dapat mag-ipon, ganito ang gawin, pabantayan maigi ang mga pagkain tinipon, no? Bakit pa tayo maghahanap ng iba? Sabi ng mga kagawad. Sabi pa dito, samantalang nasa kanya ang Espiritu ng Diyos. Amen. Kaya sinabi ng Paraon kay Jose, ang Diyos ang nagpakita sa iyo ng lahat ng ito, kaya wala nang hihigit pa sa iyo sa karunungan at pag-unawa. Amen. No, wala nang hihigit pa sa karunungan at pang-unawa. Ikaw ang mamamahala, ikaw ang pamamahalain ko sa buong bansa at sa susundin ka ng lahat. Ang aking trono lamang ang hindi mapapa sa iyo. No, lahat, no, susundin siya. Yun nga lang, di ba, yung trono lang syempre ang hindi ibibigay dahil sa Paraon yun, ano. Sabi pa dito, at ngayon, inilalagay kitang gobernador ng buong Ehipto. Nakita niyo yung pagpapalang yun. Nakabilanggo lang, no? Pero dahil nga kasama niya ang ating Diyos,
Pinaliwanag niya ang panaginip at tinuruan niya kung anong gagawin ng Paraon. Ngayon, ginagawa na siyang tagapamahala sa buong bansa ng Ehipto. Ganun kabilis yung pagpapala na binigay sa kanya ng ating Diyos. Amen. Inalis ni Paraon sa kanyang daliri ang singsing na pantatak at isinuot iyon kay Jose. Binihisan niya ito ng damit na lino at sinabitan ng gintong kwintas sa leeg. Pinagamit kay Jose ang pangalawang sasakyan ng hari at binigyan siya ng tanod pangdangal na nauuna sa kanya at sumisigaw. No? Daming binigay. Biyaya ng ating Diyos. Pinagpala ng ating Diyos. Amen. Lumuhod kayo sa gayon na ipinailalim sa kanya ang pamamahala sa buong Ehipto. Sinabi ng Paraon kay Jose, ako ang Paraon at ikaw ang aking pangalawa, ngunit kung wala kang pahintulot, walang sino man sa Ehipto na makakagawa ng anuman. Sabi ganun, kung walang pahintulot itong si Jose, walang makakagawa. Yun ang binigay na kapangyarihan sa kanya. Binigyan niya si Jose ng bagong pangalan. Sephanat Paneah ang pangalan niya. Zaphenat, sabi dito, Zaphenat Paneah. At ang ipinakasal sa kanya si Asenat na anak ni Potifera, ang pari ng Heliopolis, sabi dito, bilang gobernador. Pinamahalaan si Jose sabi dito, pinamahalaan ni Jose ang buong lupain ng Ehipto. Si Jose na namahala, hindi lang sa isang lugar mga kapatid, kundi sa buong bansa ng Ehipto. Siya ang namahala. Walang makakagawa kung hindi niya sasabihin mga kapatid. So, yun ang pagpapala na sinasabi ko sa inyo. Sobra pa sa inyong hinihiling, sa inyong panalangin, kung makikita ng ating Diyos na sumusunod ka, malinis ang iyong puso, mga kapatid. Pagpapalain ka ng ating Diyos. Sabi dito sa verse 46 mga kapatid, 30 taon si Jose nang magsimulang maglingkod sa Paraon. Pagkaalis niya sa harapan ng hari, nilibot niya ang buong Ehipto. 7 taon na, sabi dito, nag-ani ng sagana at ang buong lupain. Inipon ni Jose ang lahat ng pagkain sa Ehipto at ikinamalig sa mga lungsod sa loob ng 7 taon ng kasaganahan. Tinupad niya, ginawa niya. Nag-ipon siya, kinamalig niya yung mga naaanim. Nag-ipon talaga siya mga kapatid. Ginawa niya yun. Kanyang sinabi. Sabi dito sa 48, inipon ni Jose ang lahat ng pagkain sa Ehipto at ikinamalig sa mga lungsod sa loob ng 7 taon ng kasaganahan. Inipon niya sa bawat lungsod ang mga pagkain. Inaani sa palibot nito. Ang naipon niyang trigo ay sindami ng buhangin sa dagat, kaya't hindi na niya tinatakal dahil sa dami. Ang dami niyang naipon mga kapatid. Sindami ng buhangin sa dagat. Gano'ng karami, di ba mga kapatid? Bago dumating ang tagutom, nagkaanak si Jose ng 2 lalaki kay Asenat. Sabi dito, tinawag ni Manases ang panganay sapagkat sinabi niya, niloob ng Diyos na malimot ko ang aking naging hirap sa bahay ng aking ama. Di ba nga kung ano yung ginawa sa kanya ng kanya mga kapatid? Ginabayan siya, pinagtagumpay siya, sinamahan siya ng ating Diyos. Kaya yun ang pinangalan niya sa kanyang anak sapagkat sinabi niya, niloob ng Diyos na malimot ko ang aking naging hirap sa bahay ng aking ama. Ephraim naman ang pinangalan sa pangalawa sapagkat ang sabi niya, pinagkalooban ako ng Diyos ng mga anak sa lupain ng aking paghihirap. Ephraim, sabi dito sa verse 53 mga kapatid, natapos ang 7 taon ng kasaganahan sa Ehipto at sumunod ang 7 taong taggutom tulad ng sinabi ni Jose. Ngunit sa buong Ehipto'y may pagkain samantalang taggutom sa ibang bansa
nang wala nang makain ng mga mamamayan, sila'y dumaing sa Paraon. Sinabi niya sa mga taga-Ehipto, magpunta kayo kay Jose at sundin ninyo ang kanyang sasabihin. Lumaganap ang tagutom sa buong bansa. Ayun na, yung 7 tagutom mga kapatid. Lumaganap na po sa buong Ehipto at sa karatig bansa nito, no, karatig lugar mga kapatid. Nang sabi dito sa 55, nang malaman nang wala nang makain ng mamamayan, sila'y dumating sa Paraon, dumaing sa Paraon. Sinabi niya sa mga taga-Ehipto, magpunta kayo kay Jose at sundin ninyo ang kanyang sasabihin. Lumaganap ang tagutom sa buong bansa. Binuksan ni Jose ang lahat ng mga kamalig at pinagbibilhan ng trigo ang mga taga-Ehipto. Palubha ng palubha ang tagutom sa buong Ehipto. Lumaganap din ito sa ibang mga bansa. Yung tagutom, yung matinding tagutom mga kapatid. Kaya't ang mga mamamayan nila pumunta sa Ehipto upang bumili ng pagkain kay Jose. Amen and amen mga kapatid. Yan po ang katapusan ng chapter 41. Ulitin ko lang yung pamagat mga kapatid. Una, ipinaliwanag ni Jose ang panaginip ng Paraon na nagkatotoo, ginawang tagapamahala sa Ehipto si Jose. Ang pagpapala ng ating Diyos ay nakay Jose dahil nakita niya ang puso ni Jose. Sumusunod si Jose, mga kapatid. Nakita niyo, pinaliwanag niya una, nasa kulungan siya, pinakulong. Tapos pinaliwanag niya yung panaginip ng 2 kasama niya sa kulungan. At pangatlo, ito na, pinaliwanag niya ang panaginip ng Paraon. Hindi siya talaga nakalimutan ng ating Diyos, mga kapatid. Kaya kalalaya pa lang, pinaliwanag pa lang niya ang panaginip ng Paraon, ginawa na siyang tagapamahala at binigay sa kanya lahat. Siya na naging, sabihin natin, pangalawa sa Paraon. Diba sinabi ng Paraon, ikaw ang aking magiging pangalawa. Sabi niya ganon. So, pinagpala siya ng ating Diyos hanggang tinupad niya yung sinabi niya na mag-iipon, di ba? Yung mga aanihin lahat, inayos niya ng lahat, pinabantayan niya iyon. At nung dumating ang matinding, sabi dito, matinding tagutom, pasama ang sitwasyon na nangyayari sa kagutuman ng mga tao, hindi lang sa buong Ehipto, lumaganap pa to sa ibang bansa, yung matinding tagutom. Kaya ang mga tao ay pumunta sa Paraon at sinabi ng Paraon na lumapit kayo kay Jose at sundin ang kanyang sasabihin. Ayun nga, binuksan ni Jose ang mga kamalig at pinagbilhan niya ang mga taong nangangailangan ng pagkain. Matinding tagutom sigurado itong nangyaring ito mga kapatid. Dahil kailangan mo pang pumunta sa isang lugar kung saan nag-ipon ang mga tao at doon sila bibili mga kapatid. Kaya tayo, ngayon, ang pinapaalala sa atin ng ating Diyos. Una, yung maging mabuting tao tayo. Lalapit tayo palagi sa ating Diyos para siya magpapaliwanag, magsasabi ng ating mga dapat gawin, mga kapatid. At dapat nating sundin ang ating Diyos. At sinasabi rin ngayon ng ating Diyos sa atin, mag-ipon, maging maayos tayo sa ating pamumuhay, mga kapatid. Mag-ipon ng pagkain, mag-ipon ng pera, at mag-ipon din ng kayamanan sa langit. Yun po ay ang paggawa ng kabutihan. Yung pag-ipon ng kayamanan sa langit. Mag-ipon tayo, magmahalan tayo, magpatawad, at magpakumbaba, mga kapatid. Yun po ang sinasabi sa atin ng ating Diyos ngayon. Gumawa ng kabutihan, sundin natin ang ating Diyos. Paliwanag din natin ang mga sinasabi ng ating Diyos. I-share din natin ang salita ng ating Diyos para tayo din ay kanyang pagpalain, samahan, proteksyonan mga kapatid. Hindi niya tayo iiwanan. Magpatuloy po tayo sa paglilingkod sa ating Diyos at paggawa ng kabutihan sa ating kapwa. Ulitin ko lang, magmahalan, magpatawad, at magpakumbaba ang bawat isa sa atin mga kapatid. Yan po ang sinasabi sa atin ng ating Diyos at sa panahon ding ito, hindi lang ngayon, sa mga susunod pang panahon mga kapatid, matuto tayong mag-ipon, maghanda sa mga mangyayari mga kapatid.
yung tagutom, di ba? Kailangan talaga natin mag-ipon, mag-ayos, di ba? At yung kayamanan na sinasabi ko, na gawin natin na mag-ipon din tayo ng kayamanan sa langit, sa kaharian ng ating Diyos. Ayun nga yung paggawa ng kabutihan, pagtulong ng totoo, pagmamahalan, pagpapatawad at pagpapakumbaba. Yan po ang ipunin natin sa kaharian ng ating Diyos Ama. Amen and amen. Maraming salamat po muli mga kapatid sa inyo. Marami tayong natutunan na naman ngayong umagang ito, ngayong araw na to. Yan po ay kaloob sa inyo, sa akin at sa ating lahat ng ating Diyos. Kaloob yan ng ating Diyos sa atin. Ang mag-aral, mag-sharing ng salita ng ating Diyos, maglingkod sa ating Diyos. Salamat sa ating Diyos. Salamat din po sa inyo. Tayo po ay mananalangin mga kapatid. Magsiyo po tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iyong mga salita na naman na aming narinig, O Diyos. Salamat sa iyong paalala na naman sa bawat isa, sa iyong sinasabi na naman, O Diyos, na kami maging mabuting tao. At lagi kaming lumapit sa iyo, Father God, ikaw lamang ang aming Diyos. Salamat sa pagkakataong iyan, Lord, na binibigay mo sa lahat ng tao, lalong-lalo na sa mga kapatid ko na nandyan na nakikinig sa aking mga mahal sa buhay, Lord. Salamat sa paalala mo sa akin at sa amin lahat, Lord, na gumawa ng kabutihan. Magmahalan, magpatawad, at magpakumbaba. At ang sumunod sa iyo, dahil ikaw lamang ang aming Diyos, O God. Salamat, Lord, sa paalala mo na naman yan sa amin. Salamat, Father God, sa pagsama mo po sa amin palagi. Sa pag-iingat mo sa amin lahat, sa protection na binibigay mo, sa pagpapala na ibinibigay mo sa amin lahat, Lord, dahil patuloy mo kaming pinagpapala, iniingatan, sinasamahan sa kabila ng napakarami naming kasalanan. Salamat, O Diyos. Salamat po. At naway kaming inyong patawarin sa aming mga kasalanan. Hindi lang ako, hindi lang ang mga pastors and bishop, kundi lahat ng tao. Lahat po kami ay nagkakasala. Nawa kami inyo'y patawarin, O God. Salamat po muli, Lord, sa iyong mga salita na narinig namin at napag-aralan na naman ngayong umagang ito, Father God. Thank you din sa kalakasan, katalinuhan, kasipagan na binibigay mo sa mga taong totoong naglilingkod sa iyo. Ganon din sa aming mga presidente, sa kasama nila sa pamahalaan, dahil patuloy mo silang sinasamahan, ginagabayan, protektado mo po sila, at sila rin ay inyong pagtatagumpayin sa pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. Amen. Salamat, Father God. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Salamat po. Dahil magiging maayos na, magpapatuloy na mas maayos, mas masaya, mas ligtas, mas masagana at tagumpay ang bawat bansa, ang lahat ng tao sa mundo, O God. Yan po ang aking panalangin sa inyo, O Diyos. Pakinggan mo po ang lahat ng nananalangin, oras-oras, O Diyos, at ibigay ang kanilang mga panalangin. Salamat sa iyong pagmamahal, O Diyos, sa amin lahat, sa proteksyon sa bawat tahanan namin, sa kaligtasan ng aming mga lugar at bansa, O Diyos. Salamat, Lord, sa iyong kabutihan at pagmamahal sa lahat ng tao. Thank you, Father God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, sa lahat ng pagpapala. Salamat, Father God. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila. Sa tanging pangalan ng aming Panginoon sa Kristo, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. Salamat po muli mga kapatid. Salamat po sa pagsama nyo na naman sa akin, sa pakikinig nyo sa salita ng ating Diyos. Pagpalain nawa tayong lahat ng ating Diyos at sumaatin ang kapayapaan ng ating Diyos. Amen. God bless po sa inyo at God bless po sa ating lahat. Mabuhay po tayo sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Salamat po.